may nakita nga po tayong write-ups na kung saan ay ikinukumpara nga po ang butihing Mayor Vico Sotto ng isang Facebook page. Pero mga kaparokya, malaki nga po ang followers ng Facebook page na ito na ang pangalan po ay Dabawinyo Tayo. Pangalan pa lang mga kaparokya, alam nyo na po kung sino ang sinusuportahan. Ito po ay mayroong 237,000 followers. So malaki-laki rin po ang numbers ng followers ng nasabing page na ito. At yun nga po mga kaparokya, kinukumpara nga po siya sa anak ni Senator Loren Legarda na si Congressman Leandro Leviste. So kung kayo ang tatanungin mga kaparokya, Leandro Leviste or Leandro Legarda Leviste versus Mayor Vico Sotto, kanino kayo? So yan po ang write-ups nila mga kaparokya. Pero bago natin pag-usapan yan, bago natin talakayan yan, of course magpapakilala po muna tayo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya, since uso naman po ngayon ang kamustahan na pinauso nga po ni Miss Pia Cayetano. Isa nga po sa mga senador na tila naging emotional nitong nagdaang araw. But anyway mga kaparokya, seriously, kamusta kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, medyo natatawa po tayo sa pagkukumparang ito ng isang page kay Mayor Vico Sotto sa anak nga po ni Senator Loren Legarda na si Congressman Leandro Leviste. Dahil alam naman po natin na napakalayo ng agwat. Kung ikukumpara mga kaparokya, ang batang congressman ay wala po talaga sa kalingkingan ni Mayor Vico Sotto na pinagmamalaki nga po ng nasabing page. And upon checking nga po sa comment section ng pa-survey na ito ay talagang puros Leandro Leviste nga po ang gusto nila kaysa kay Mayor Vico Sotto. At kung babasahin nyo nga po yung comment section, medyo matatawa po kayo dahil hindi po talaga mawala-wala ang narrative ng mga ito na kesyo ang mga diskaya lang daw po ang kayang labanan ni Mayor Vico Sotto. At na-associate pa nga po si Mayor Vico sa uncle niyang si Tito Sotto na ayon sa mga nag-comment ay corrupt daw po si Senate or former Senate President Tito Sotto, which is para sa akin ay wala pong katotohanan na corrupt nga po si Tito Sotto. Kung corrupt po si Tito Sotto at kung may ebidensya po sila, sana maghain po sila ng demanda against Tito Sotto since yun naman po ang narrative nila na corrupt daw po si Tito Sotto. Samantalang alam naman po natin na nai-involve nga po ang anak ni Loren Legarda na si Leandro Leviste about sa solar nga po na kung saan ay if I'm not mistaken meron nga pong hindi nabayaran na 24 billion pesos. Kaya nga ito nga po ang dahilan kung bakit idinimanda nga po sa DOJ ng Department of Energy ang nasabing congressman. So, yun nga po mga kaparokya, kung ako ang tatanungin ay malayo-malayo naman po kung ikukumpara si Leviste kay Mayor Vico Sotto. Hindi mo mababasa dito mga kaparokya yung achievement ni Mayor Vico Sotto, even ni Leandro Leviste. Ang mas babasa mo lang dito ay matapang daw po si Leandro Leviste kasi lumalaban or talagang nagsalita nga po to about sa mga involvement sa flood control, which is kabaligtaran naman po ni Mayor Vico Sotto na kesyo mga diskaya lamang po ang kayang labanan ng butihing mayor. Pero kung mga kaparokya, sa mga masusugid po nating manonood dyan, alam nyo naman po ang stand ko patungkol nga po kay Diskaya at kay Mayor Vico Sotto. Pero mga kaparokya, uulitin ko po, bakit ang mga Diskaya lang po ang pinangalanan ni Mayor Vico Sotto sapagkat knowledgeable nga po ang butihing mayor sa mag-asawang Diskaya. Dahil knowing naman na nasa jurisdiction niya po ng lungsod ng Pasig ang kumpanya nito
at ang tahanan. Dahilan kung bakit maraming nalalaman at alam na alam ni Mayor Vico Soto ang involvement nito about sa corruption. Pero kung ang pag-uusapan mga kaparokya ay ang achievement, ay wala nga po sa kalingkingan si Leandro Liviste kay Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico Soto International ay kilala nga po ang kanyang hadikain, ang kanyang advocate na good governance. Good governance and transparency. Kung may napatunayan, si Mayor Vico Soto ay marami na pong napatunayan. Samantalang si Leandro Liviste ay bilang isang congressman ay wala pa nga pong napapasa na bills. Kumbaga wala pang napapasa para maging batas. Merong proposed bills na kung saan ay makakatanggap nga daw po ng 1,000 pesos allowance ang mga kolehiyo or mga college student, pero hindi pa po yan napapasa. At isa pa po sa mga proposed bills ni Leandro Liviste ay yung patungkol nga po sa solar or sa kuryente. Pero mga kaparokya, yun lang po ang nakikita natin na ginawa ni Leandro Liviste. Samantalang si Mayor Vico Soto in 9 years being a mayor ng lungsod ng Pasig ay marami na nga pong napatunayan. Hindi ko kayang banggitin or sabihin yung mga achievement na ginawa nga po ni Mayor Vico Soto sapagkat napakarami nga po. Pero isa lang po ang pinaka may tuturing natin at may pagmamalaki natin na ginawa nga po ni Mayor Vico Soto ay ang labanan, ang korupsyon sa lungsod nga po ng Pasig. Bonus na lang mga kaparokya, yung bagong City Hall na pinapagawa nga po ni Mayor Vico Soto, yung zero billings para sa hospital, para sa mga Pasigueño, para sa akin ay bonus na lang yun. Kasi ang pinakamahirap kalabanin ay ang korupsyon sa iyong nasasakupan. Yun, panalo dun si Mayor Vico Soto. Samantalang si Leandro Liviste ay nasasangkot nga po sa korupsyon. Maingay lang po si Leandro Liviste sapagkat sa palagay natin ay meron po siyang pinagtatakpan. Dahilan kung bakit pumanig siya sa side ng mga Duterte nang sa gayon ay mabaliwala ang kinakaharap nitong kaso. Yan po ay para sa sariling opinion lamang po natin. Pero kung achievement lang po ang pag-uusapan, kahit hindi po si Leandro Liviste ang ikumpara kay Mayor Vico Soto, kahit sino pong politician na allies nga po ng mga DDS, kahit si Sara Duterte ay wala po sa kalingkingan ni Mayor Vico Soto. Ano ba ang nagawa ni Sara Duterte nung siya nga po ay Vice President? Ano din ba ang nagawa ni Sara Duterte nung siya ay mayor ng Davao, ang manuntok ng sheriff? Yung ba ay achievement? Sa palagay ko ay hindi po achievement yun. Though sabihin natin pinaglaban niya yung constituent niya, pero hindi po achievement ang manapak ng isang sheriff. Lalo na't ikaw po ay isang public servant or isang politiko. Again mga kaparokya, kahit sino pa pong allies ng Duterte na ikukumpara kay Mayor Vico Soto, regardless kung si Ligarda man po yan or sino man po sa mga public, sa mga politiko na allies nga po ng mga Duterte, ay wala po sa kalingkingan ni Mayor Vico Soto. At kung achievement at nagawa lamang po ang pag-uusapan, no one can surpass what Mayor Vico Soto did sa lungsod niya po ng Pasig. At naniniwala ako mga kaparokya na kung kaya nito na ayusin ang lungsod ng Pasig, ay kaya niya rin pong ayusin at pamahalaan ang ating bansa. Nga lang ay sa tamang panahon. Dahil ngayon po, alam naman po natin na hindi pa po pwedeng tumakbo
in a higher position ang butihing Mayor Vico Soto. Kaya in God's perfect time, naniniwala po ako na magiging Pangulo ng ating bansa ang butihing Mayor Vico Soto. So kayo mga kaparokya, sino para sa inyo ang mas mahusay? Si Leandro Liviste or si Mayor Vico Soto? Paki-comment naman po sa comment section ng video na ito ang inyong opinion at ang inyong reaction.